Isa sa inaabangan sa pagpasok ng Year of the Horse ngayong Chinese New Year, ang mga pampaswerte ngayong taon. Alamin natin yan sa ulat ni Denise Osorio Live. Denise! Patrick, Lunar New Year na bukas at matindi na rin ang paghahanda ng ilan nating mga kababayan para sa isang masaganang handaan, paglilinis bahay at pagsasaayos ng mga pampaswerte. Mula sa pagsuot ng pula at ginto hanggang sa mga numerong pinaniniwalaang maswerte. Ilan lang yan sa mga tradisyon sa pagpasok ng bagong taon. Bago pumasok ang Year of the Fire Horse, marami ang nagha-house cleaning at nag-aayos ng bahay para fresh start. Pero paalala ni Feng Shui Master Consultant Henry Ong, mas mainam na tapusin na ang paglilinis bago mismo sumapit ang bagong taon. At sa araw ng New Year, iwasan ang paggamit ng walis dahil parang nasi-sweep out ang swerte. Sa kulay naman, bagamat sanay ang iba na pula ang suot tuwing bagong taon, ipinaliwanag ni Ong na may mga paniniwalang nakaugnay sa element balance ng taon. Kaya ang karaniwan na bawal na kulay itim, may inirekomenda rin si Ong para umiba ang tono ng taon para sa ilan, kasama ang mga mas cool na kulay. Because we have too much red, too much fire energy, we have to have a little bit more colors to bring in the more wealth luck, which is water. Water means blue, black, you can use aquamarine. These are all water colors. So that's very good to suppress too much fire. Dagdag pa ni Ong, pwedeng red muna ang suotin sa unang 15 araw ng bagong taon bilang ceremonial color para sa good fortune. At saka na magsuot ng itim bilang wealth color. Depende sa paniniwala at personal na pagtutugma. Pagdating naman sa mga numero, hindi lang 8 at 9 ang swerte kundi pati 6 at 1. Pero ang madalas na talagang pinagtatalunan ay ang number 4. Git ni Ong, iba ang kahulugan nito sa Feng Shui. Not only lucky this year, it's lucky forever because number 4 in Feng Shui is not meaning that, of course some people will say it's not so nice to sound because it sounds like dead, number 4. But if you look at Feng Shui, number 4 is more philanthropy. So number 4 is a good number. You can match it with your other numbers. Ang number 9 ay infinity number. Ang 8 naman para sa wealth. Ang number 6 ay para sa maraming blessings. At ang 1 naman para sa victory, success at leadership. Samantala, may mga symbolic dishes na pinipili para sa Lunar New Year. Halimbawa, isang buong pechay para sa 100 kinds of wealth. Isang buong isdang steam para sa maayos na daloy ng buhay. Noodles o pansit para sa long life. Niangkaw o tikoy para mag-stick together ang pamilya. Prutas para sa fruitful na taon. At matatamis na pagkain para sweet ang relationships. At kung isda ang ihahain, may isa pa ring paalala si Ong. Huwag itong babaliktarin habang kinakain. It's best to eat the fish, slowly take out the flesh, and then don't flip the fish. It's like overturning the boat. When you overturn the boat, it's not good luck. So you don't flip the fish. You just cut the fish, the flesh, and then you can even take away the bones like that. Don't flip luck. Dagdag pa niya, may mga umiiwas din sa manok dahil sa paniniwalang may scratching symbolism ito. Kaya mas pinipili ang mga putahing may mensaheng swerte at kasaganahan. Kasabay ng selebrasyon, may isa ring mahalagang paliwanag sa tawag ng okasyon. Mas inclusive ang Lunar New Year. Ito ang umbrella term para sa pagpasok ng bagong taon batay sa lunar o lunisolar calendar. Dahil may sarili ring pagdiwang nito ang ilang karatig bansa. Naging Chinese New Year ang nakasanayan dito sa Pilipinas dahil sa mahabang kasaysayan at malaking presensya ng Chinese-Filipino community dito sa bansa. Samantala, Patrick, dito
dito naman sa likuran ko sa kahabaan ng Ongpin Street, kapansin-pansin na marami pa ring tao, masikip at mabagal ang daloy ng trapiko dahil sa mga nagla-last minute shopping ng mga pampaswerteng ipamimigay o ilalagay sa loob ng bahay. Pati na rin ang mga fresh fruits na hugis bilog. Marami pa rin ang bumibili ngayon ng ganitong oras. Samantala, kapansin-pansin rin na maraming mga foreign tourists na nakapaligid dito o naglilibot-libot dito sa Chinatown at nagvo-vlog. At doon naman sa plaza sa tapat ng Binondo Church, napakahaba ng pila at patok na patok ang Hong Kong fried noodles at ang Korean tteokbokki na sticky rice din. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Binondo, Manila. Balik sa'yo, Patrick. Ayun, ang dami ng tao dyan sa Binondo, Denise. Maraming salamat, Denise Osorio.